1920, nung ipagbawal ng United States of America ang mga alkohol sa kanilang bansa, maliban na lamang sa mga industrial alcohol na ginagamit noon sa paggawa ng mga solvent, pintura at iba pang gamit medikal. At dahil ang alak ay isang alcoholic drink sa pamamagitan ng distillation or fermentation process, ay isa rin ito sa ipinagbawal ng US na tinawag na 18th Amendment. Pero bakit sa kabila ng pagbabawal ng alkohol sa US ay mas lalong lumala pa ang problema? Nakalaunan sa buwisit na din ng gobyerno ay naglagay sila ng nakakalasong kemikal sa isang sangkap ng alak na ikinamatay ng 10,000 na mga katao o higit pa. Ano nga ba ang buong kwento sa sinasabing paglason daw ng US government sa mga lasenggero noong 1920s? At paano pumasok din sa eksena ang mga gang o mga gangster noon katulad ng sikat na si Al Capone? Bago ang lahat, kung hindi ka pa kasama dito sa ating tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? Subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow. Makinig at mamangha. Naging problema ng United States noon ang mga kaguluhan, pag-aabandona sa mga anak o pamilya at ang bayolenteng mga krimen. Araw-araw noong 1900s ay may iba't ibang mga kaso ng krimen ang nangyayari sa Estados Unidos na kahit ang kanilang gobyerno ay hindi na makontrol ang mga ito. Nagsisulputan na din kasi noon ang iba't ibang mga gang o grupo na sasabihin nating isa sa mga pinagmumulan ng mga kaguluhan. Hanggang sa napagtagpi-tagpi noon ang kinaukulan na mataas na porsyento noon na kaguluhan at pag-aabandona sa pamilya ay dahil sa nakainom o lasing ang mga taong involved dito o naa-addict na sa alak. Hindi na din kasi mapigilan noon ng US ang addiction ng mga tao sa alak. Kaya noong 1920 ay diniklara ng gobyerno ng Amerika ang pagbaban o pagbabawal sa anumang klase na alkohol, kasama na nga ang alak dito. Pero gaya nga sinabi ko kanina, hindi kasali dito ang industrial alcohol. Marami ang mga tao noon ang nainis at nagalit sa kautosang ito, lalong-lalo na ang mga mahihilig uminom ng alak o mga sunog baga. Ang akala noon ng Estados Unidos ay magiging matagumpay ang kanilang naging hakbang sa pagbabawal na ito. Sa kabilang banda ay mayroong naisip noon ang mga leader ng gang gaya ni Bugs Moran at Al Capone. Simple lang ang solusyon dyan sa pagbaban ng alak na yan. Kukuha tayo ng mga alak sa ibang bansa para ibenta dito. Kaya ang ginawa nila ay palihim o illegal na nag-import sila ng mga alak mula Europa, Canada at Caribbean. Tsaka palihim din na ibinebenta nila sa mga negosyante at mga may-ari ng bar sa mataas na mga halaga. Kaya sa nangyaring ito ay tila nagkaroon pa lalo ng bagong magiging hanap buhay ang mga gang. Hanggang sa nalaman ng gobyerno ng Amerika na nagkakaroon na pala ng ganitong kalakalan o yung tinatawag nating black market, lalo na't walang tax ang gaya nila. Dahil doon ay lalong naghigpit ang US sa pagbabantay at muling nawala ang pag-aangkat na ginagawa ng mga gang. Pero hindi nagpatinag dito ang mga boss ng iba't ibang mga grupo dahil alam nilang industrial alcohol lang ang naging legal noon sa Amerika. Ay nag-hire sila ng mga chemist na i-examine sa industrial alcohol at siyang gagawa rin ng paraan para gawing ligtas na mainom ang nasabing alcohol. Dahil ang industrial alcohol na ginagamit sa paggawa ng pintura, solvent at mga kemikal na ginagamit sa bahay, pati na rin ng mga fuel, ay hindi pwedeng diretsong inumin ng tao dahil ito ay may mga kemikal gaya ng methyl alcohol at iba pang nakakalasong mga kemikal. Pero dahil sadyang magaling ang mga chemist ng mga ilang malalaking gang noon, ay nagawa nilang maalis at masala muli ang nakakalasong sangkap ng industrial alcohol o yung tinatawag na renature o redistilled. At dahil wala ng lason, ay hinahaluan na lamang ito ng mga flavors at yun, pwede na ulit inumin ng mga tao.
Ang mga industrial alcohol na ginagawa nilang alak ay ninanakaw nila sa mga pabrika at kung saan man iniimbak ang mga ito. Kapag ayos na uli at pwede nang inumin, ay ibebenta muli ng palihim o iligal sa mga negosyante. Muling nalaman ito ng gobyerno ng Amerika at ipinag-utos naman ng mga ito sa kanilang mga sariling chemist na lalong tapangan ang methyl alcohol na nilalahok sa industrial alcohol. At nagdagdag pa ng mercury salt, kerosene at marami pang mga toxic chemicals para hindi na ito mapakinabangan pa ng mga bootlegger o gumagawa ng illegal na alak. Kumbaga, parang naging labanan ito ng hinahawakang chemist ng gobyerno at ng mga gang sa US, kaya nabansagad din ito noon na Chemist War. Hanggang noong December 25, 1926, sa kasagsagan ng pagse-celebrate ng Pasko, ay may isang lalaki ang pumunta ng ospital at takot na nagsabi sa mga staff dito, "Hinahabol ako ng isang Santa Claus at gusto niya akong patayin." Hanggang sa natumba na ang lalaki. Nasundan pa ito na sunod-sunod ang pagdating ng mga pasyente sa isang ospital sa New York na umabot na 100 katao. Ang lahat ay iisa ang nararanasan, nahihilo, nagsusuka at ang iba ay wala ng malay. Hanggang sa paglipas ng ilang araw, 65 sa mga ito ang namatay. Ayon sa sumuri sa mga ito na si Dr. Norris, ang lahat ng dinalang yon sa ospital ay mga nakainom o lasing na. Pero hindi lang pala sa New York nangyari ang pagkalason sa alak, kundi halos sa buong US. Hanggang sa umabot na ng 10,000 hanggang 15,000 ang mga namatay dahil sa lason sa alak. Ibig sabihin lang nito na hindi na process maigi o hindi natanggal ng mga chemist ng mga gang ang lahat ng nakakalasong kemikal sa industrial alcohol para maging alak at mainom uli ng tao. Naging haka-haka naman ng mga tao noon na baka hindi na din sinabi ng mga gumagawa ng illegal na alak na may lason pa rin ang iniinom nila dahil siguradong mawawalan sila ng kita, lalo na't Pasko at siguradong marami ang bibili ng alak sa kanila. Sinisi naman ng ilan ang gobyerno dahil sa pananadyang paglason daw sa mga tao, pero nagsabi ang gobyerno na hindi naman alak ang nilagyan nila ng matatapang na kemikal, kundi yung alkohol lang na sangkap ng alak o yung alkohol na ninanakaw ng mga gang. Kung kayo ang tatanungin ko, may pananagutan nga ba ang gobyerno ng United States sa nangyaring ito? Magkomento lamang po kayo. Maraming salamat po.